Raimundo Arcega, our Alcoa President, natin si Tulino, and Dr. Gloria Banyas, of course, our Vice President. In a previous life po ni Dr. Gloria, magkasama po kami working on one of our bills way back in 2014. No? Kaya maganda pong nakita ko siya dito. Nung naisulong po natin ang batas na ginagawang libre ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. That was way back in 2016 when gumagawa po kami ng consultations all over the Philippines. At lagi po kami kausap po namin lagi yung mga magulang, yung mga estudyante, yung mga guro, yung mga administrators. At yung laging paulit-ulit po na binabanggit na napakaraming mga magulang. At Senator Bang, ang pangarap po namin, meron kami graduate sa aming pamilya. Hindi po na lahat ng anak ko yung makagraduate. Noong panahon yun, yung binabanggit sana kahit isa, meron po kami anak na makagraduate. And during that time, nung nakita mo namin na paulit-ulit yung ganitong klaseng hinaling ng taong bayan at hindi ng mga magulang, doon namin ay sulong ang batas para sa libreng kolehiyo. Napasaan yung RA 931 in 2017, and I'm proud to say mga kasama na for the past 7 years, libre na po ang kolehiyo dito po sa ating bansa. Alam mo yan, because 117 of 173 local universities are benefiting from RA 931. Sino po dito ang may benepisyo mula po sa ating batas? Taas po kamay. Siguro po, karamihan po dito. Sino po yung wala pa? Taas ang kamay. Ilan lang? Alam ko po, may mga 60 pa po yan, no? And of course, itong 60 na ito, hindi man po bago, nakakamul ng mga requirement, no? Para makapasok sa 10931. And my wish from Chet, she's coming, no? So the Chet Executive Director is here. Alam ko po, mapag-uusapan nyo rin po yan kung paano po mapapasok ang mga LUC po dito na hindi pa nakakapasok dito po sa benepisyo ng batas. Now, ano po yung nagawa ng batas po natin in the past 7 years? Makikita po natin na ever since naging libre po ang kolehiyo, hindi na po nag-charge yung mga SUC. Kasi up to that point, marami po sa mga state university, meron pa rin silang tuition na charge sa mga kabataan. Ngayon po, libre na po yan. Kahit po yung mga other fees pinagbawal po natin. So dapat po talaga yung mga kabataan, pagpasok sa ating, basta makapasok ka sa entrance exam, 4 years na po yan na libre. Yung mga LUCs naman po, marami libre naman talaga. No? Yan naman po yung laging pinapaalala sa akin nila Dr. Raymond at ang ibang mga LUC president. Actually said, libre naman talaga kami. From the sa naging po ng mga mayor at ang kanilang consejo at dumami din yung subsidies na pwede po makuha. And I'm proud to say mga kasama na after we passed on third reading, the Senate version of the budget, meron pong dagdag 160,000 students na makakakuha ng tulong sa libreng kolehiyo. Dagdag po yan sa mga SUCs at LUCs. Pangalawa, yung tertiary education subsidy na marami rin po sa mga estudyante natin na nakikinabang, meron pong dagdag na 6 billion pesos for 2026. So meron pong dagdag na alokasyon. At baka po nagtataka kayo, paano nangyari yun, Senator, na meron tayong dagdag tulong sa mga state university at local university, meron tayong dagdag na scholarship at subsidiya sa mga kabataan na nangangailangan. Paano nangyari yun? Sa totoo lang po, yan ay dahil itong 2026 budget, talagang nakabantay po ang napakaraming tao. Kahit po I'm sure si Commissioner Heidi na bakit rin ito, nakabantay po tayo lahat sa budget ngayon. Yung originally, na nakalaan para sa flood control sa 2026 budget ay 260 billion pesos. Yung edukasyon, in total, from basic and tertiary, aabot po yan ng anywhere from 70 to 90 billion pesos yung nadagdag. Approve ng Senado na classroom building budget para mag-address yung classroom budget. Sa mga naboto po nito sa Senado, kaya po ng inipubliko. Alam po namin na ang taong bayan naghahanap ng pagbabago. Alam po natin na yung taxpayers natin, ang pakiramdam, yung tax na binabayad natin kada buwan, nasasayang lang, nabubulsa lang. And maybe the best way, apart from the investigations, na matuloy yung mga investigasyon, at lahat ng sangkot ay makulong, the best way to really address this problem is to make sure
na itong 2026 budget ay isang budget na pwede pagmalaki. Isang budget na walang kaduda-duda, isang budget na kung saan nakalaan yung pondo ng bayan para sa bayan, hindi lang para sa liga. So ito pong mga pagbabago nito, ito po yung currently pinag-splitting, dagdag po sa tulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ako lang po, honestly, ako po yung isa sa mga nag-push na madagdagan ang pondo ng edukasyon. Bakit? Dahil babalik po tayo dun sa aming konsultasyon way back in 2016-2017. Yung bawat nanay at tatay na nagsabi, Sen, ang pangarap ng aming pamilya, meron kami kahit isa sa anak namin makagraduate. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi na naman po yun para mapagyabang na merong graduate. Although tayo po sa ating kultura, kapag may nakagraduate, talagang i-frame po natin yung diploma, baka gumawa pa tayo ng argument sa labas ng campus. Kaya kami po, habang nandito kami sa Senado, isusulong po namin ang lahat ng kailangan ng edukasyon para magkaroon ng totoong pagbabago sa ating educational system. Makaproduce tayo ng mga graduate na handa na sa pagtatrabaho, handa na sa workforce, at itutuloy po namin ang mga reforma nito. Marami po dito tumulong po sa akin ng kampanya kasi binisita ko po kayo, no? At I hope ito po mga nakikita niyo po sa Senado, ito po yung patunay na yung mga nabanggit ko po sa inyo, nagalun po kayo dito sa LUC. Sama-sama po tayo, hand in hand, we will make sure the reforms are done, we will make sure the resources are given, and we will make sure yung mga kabataan po natin na sa inyo po nag-aaral at sa inyo po nakaangka ang mga pangarap sa kanilang buhay. Ang mga kabataan yan po, pag-graduate, may trabaho, pag-graduate, may trabaho na may kakayanang mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Alam naman po natin na kapag ang mga estudyante pinag-uusapan, ang mga estudyante pinakamahihirap, sila po ay pupunta sa mga LUC. Alam po natin yan. Kaya nararapat lang po na may akmang suporta ang ating local universities dahil kayo po ang tumutulong sa mga kabataang pinaka-nangangailangan sa ating bansa. At kung kaya po ay nasyonal, makipagtulungan po sa inyo, isusulong po namin yan. At yan po ang aking pangako po sa inyo. There are 173 local universities. Sa totoo lang po, mas malaki pang nais magtayo ng local university. Ano po yung aking mukhahin dyan, no? Ako po, kung kaya naman po ng LGU, why not? Diba? Tulungan natin. Kung kaya naman po magbigay ng kalidad na edukasyon, tulungan natin. Kung kaya po ng LGUs po natin, dahil syempre po, ang kakayanan ng LGU, nandiyan din yan sa mga nagninegosyo, kung kaya when your graduate, ay direction po yan. Yung placement function ng mga eskwelahan po, malinaw. Dahil yung mayor naman po may kakayanan na kausapin at hinalang tulong yung mga negosyo sa isang lugar. E baka po maganda na meron tayong linkage. And if we can show that our LUCs can provide 100% employment, ay palagay ko po, yan ang pinakamagandang rason kung bakit tayo dapat patuloy ang tulong at suporta sa mga local universities sa ating bansa. Kaya po yun? Kaya. Yun po yung isang nangarin po namin. Sa totoo lang po, kinukuha po namin sa pasok yung data. No? Iba-iba yung data. Magandang araw po sa inyo lahat. And thank you po ulit sa invitation. Thank you very much po. Plaque of recognition is given to Honorable Paolo Benigno Aquino IV, Senator, Republic of the Philippines, for his exemplary service rendered as keynote speaker during the 18th Agbocoa National Conference with the theme Building Institutional Resilience and Sustaining Innovation Through Quality Assurance. His unwavering advocacy
much. A bright and uplifting